Iba yung feeling kapag hawak mo yung kamay ng isang taong mahal mo talaga at alam mong pareho kayo ng nararamdaman na kahit sa dilim ng nilalakaran, di ka matatakot na bibitiwan ka ng taong tunay na nagmamahal din sa'yo ng totoo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung saan ko hahanapin si Buknoy. Kahit saan kasi ako tumingin, hindi ko siya makita. Para akong naghahanap ng batang tumakas sa pagtulog. Diyos ko. Kaya ito, nagtanong ako sa mga bantay dito sa gate ng asyenda. Kuya, nakita niyo po si Buknoy? Dumaan ba dito? Kaya lang, yung pinagtanungan ko na guard, halatang bagong gising. Ay nako, mukhang alam ko na ang isasagot niya. Tapos yung gate na maliit, nakabukas. Hindi ko napansin utoy. Wika nung guard. Ay nako talaga. Baka lumabas yung si Buknoy. Sige ho kuya. Lalabas na lang po ako at baka lumabas po eh. Lasing pa naman po yun. Kaya ito, habang naglalakad ako sa labas, syempre, natatakot ako. Kasi naman, mga poste ng ilaw lang talaga yung makikita mo. Maliwanag naman, pero medyo nakakatakot. Malamig ang simoy ng hangin, tapos may mga asong tumatahol sa malayo. Alo, baka si Buknoy yung tinatahulan ng aso. Kaya ito, nagmadali na ako. Binilisan ko na yung paglalakad. At habang naglalakad ako, mula sa malayo, parang may nakikita ako. Si Buknoy na siguro to. Kaya ito, nagmadali na ako. At parang makakasalubong ko siya. Kaya lang, habang papalapit ako, hindi siya si Buknoy. Pero teka, may buhat siya sa likod niya. At ito nung malapit na siya, buhat niya si Buknoy sa likod niya. Napatigil tuloy ako sa paglalakad. Kasi naman, sino tong may buhat kay Buknoy? Nakababa kasi si Buknoy sa likod ng lalaki. Tapos, may hawak na bulaklak si Buknoy. May bit-bit siyang mga rosas na pula. At eto paglampas nila, parang napapaisip ako. Sino kaya ang lalaking yun? Napasandal pa nga ako sa poste ng ilaw kakaisip. At nung malayo na sila, eto, uuwi na din ako. Siguro, ihahatid niya si Buknoy sa bahay. Pero, sino siya? Sa tahimik na gabi, bumangon ako sa pagkakahiga na tila ba panaginip ang lahat. Umiikot ang buong paligid ko. Pero lumabas ako sa silid ko. Bumaba sa hagdanan. Lumabas sa pintuan. At mula sa malawak na bakuran,
Pumitas ako ng mga bulaklak na rosas. Naglakad patungo sa kawalan. Naghahanap ng makakahawa kamay. Aakay sa lugar kung saan ko gustong makita ang isang taong iniwan ko noon. Mula sa daang tinataha ko, marahan ako naglalakad habang hawak ang mga rosas. At tila ba, ligaw ang puso ko sa paghahanap patungo sa taong minamahal ko. Mula sa tapat ng poste ng ilaw, naupo ako sa gilid. At ewan ko ba kung bakit parang ang lungkot ng paligid ko. Bakit ganito? Bakit mag-isa lang ako? Bakit ba ako andito? Saan ba ako tutungo? Kanino ba ako magtitiwala kung ang puso at isip ko ay ligaw? Kanino ako kakapit? Kanino ako magtitiwala? Kung may hahawak lang sana sa kamay ko, kung may makakapitan lang sana ako, hindi ko sana mararamdaman ang labis ng kalungkutan sa puso ko. Buknoy, tara na. Ihatid na kita sa bahay niyo. Sa sandaling to, napatingin ako sa isang taong di ko napansing nakatayo na pala sa harapan ko. Ginuha niya yung kamay ko at itinayo niya ako. Hey boy, ikaw ba yan? Oo, ako nga to. Tara na, sumakay ka na sa likod ko at uuwi na tayo. Walang alinlangan na sumakay ako sa likod ni Iboy. At habang buhat niya ako, nakapikit lang ang mga mata ko. At di ko binibitiwan ang mga rosas sa kamay ko. Hindi ko alam kung totoo ang lahat. Tila ba panaginip? Pero masaya ako kasi kasama ko na ulit si Iboy. At kahit muli akong masaktan, di ko na siya iiwan. Kasi mas masakit pala sa damdamin na iwanan mo yung taong mahal na mahal mo. Sana hindi ko pala siya iniwan noon. Pinagmasdan ko lang si Buknoy at yung lalaking bumuhat sa kanya. At eto, nang makarating sila sa asyenda, ipinasok niya si Buknoy sa loob ng bahay. At eto, pagpasok ko sa loob, nakita ko sila na nakahiga si Buknoy sa sopa. Tapos, nakaunan siya sa hita ng lalaki. Hindi ko tuloy alam ang sasabihin ko. Kaya ito, dumiretso na lang ako sa kusina. Tapos nagpainit ako ng tubig. At habang naghihintay na kumulo yung tubig, bumalik ako sa may sala. Ikaw ba si Iboy? Oo pare, ako nga. Pasensya ka na kung pumasok na lang ako dito. Nakita ko kasi si Buknoy na nakaupo sa gilid ng daan. Kaya inihatid ko na dito. Okay lang. Sa totoo lang, hinahanap ko din siya. Nawala bigla eh. Ganun ba? Sino ka pala? Ikaw ba yung nagmamahal sa kanya ngayon?
Ako si Eman, best friend ko si Buknoy. Alam mo, matagal na kitang gustong makita. Kasi pangalan mo lang talaga yung alam ko. Eh, bakit naman Eman? Kasi mahal ka pa ng best friend ko eh. At gusto ko na maging masaya siya. Mahal ko pa din naman siya eh. Hindi niya lang ako hinayaan na magpaliwanag pero mahal na mahal ko si Buknoy. At eto, kumukulo na yung tubig. Iboy, gusto mo ba ng kape? Sige, Eman. Wika ni Iboy, kaya ito. Nagtimpla na ako ng kape. At mukhang malalaman ko na kung paano sila nagkakilala. Kasi walang binabanggit sa akin si Buknoy na kahit anong bagay tungkol kay Iboy. Kaya ngayon, itatanong ko na ang lahat ng gusto kong malaman.